Surprise everyone and welcome to a new episode of Surprise Guest with PR Kanghel kung saan bawat episode ay, you guessed it, isang malaking sorpresa dahil sabay-sabay lang natin malalaman kung sino ang ating surprise guest. For today, wag na natin patagalin pa. Eto na, ang first clue, idolo ng kababaihan. At sa boses ng masa, sa larangan ng pagbabalita, siya ay veterana. Hindi pa huhuli sa usapang negosyo at pera. Siguradong palaging may paraan siya. Naku, ito na ang matagal kong pinapangarap na surprise guest. Ikaw na ba yan, Miss Susan Enriquez? Hi, Ate Sue! Ay, Tia! Sasabihin ko pa naman sana, tulolo mo po ako. Giveaway naman yung phone. Sana sinabi. Kasing ganda ni Julia Roberts, gano'n baga. Naku, kahit sabihin nilang kasing ganda ni Julia Roberts, ikaw pa rin ang una kong hula, Ate Sue. Julia Roberts, siyempre, ikaw yung piya. Alam naman pag nakikita ka, parang kung nakikita si Julia Roberts, lagi ko sinasabi sa'yo, every time na nakikita tayo, di ba? Pareho ba kami na height, Ate Sue? No, pero siyempre, pag sa beauty at beauty lang, siyempre si Julia Roberts medyo magre-retire na sa showbiz pag nagkataon. Sabi ko na nga ba may dahilan kung bakit matagal ko nang pinapangarap na mag-guest ka dito sa surprise guest, Ate Sue eh. Bakit? Anong dahilan? Kasi parang puro magaganda yung mga sinasabi mo. O, di ba? Pero hindi. Ang totoong dahilan kung bakit kita gustong i-guest dito sa surprise guest, kasi lagi akong nabibitin sa kwentuhan natin sa makeup room. Paano? Nagmamadali ka kasi lagi. Kaya nabibitin. Ikaw kaya yung nagmamadali. Lagi ka nagmamadali. Sa dami-dami mong commitment. Ganon. Kaya hindi tayo makapag... Nako, nabasa na ba ng mga commitment? Nako, Pia, thank you for guesting me. Nako, salamat ng maraming salamat sa... Ito na yung talagang isa sa mga nasa bucket list ko. Ba't ka natatawa? Ako, bucket list ko talaga, ma-guest ka dito. Bucket list ko yung makakausap ako ni PR. Kaya, although, syempre, hindi ko alam kung ano yung mga pagtatatanong nito sa akin. Pero alam ko naman, hindi mo ako pahihirapan kung may mga itatanong ka, di ba? Nako, eto, kaya hindi ka dapat mag-alala. Kasi nga, surprise to. So, parang lang to, kwentuhan lang to, Ate Sue. Unahin na natin kasi balikan ko yung mga clues. Kasi sabi sa atin, usapang negosyo at pera, siguradong palaging may paraan siya. O, di ba? Yan si Ate Sue, paraan. O, pag-usapan muna natin kasi alam ko, anniversary ng pera paraan. Alam mo kung bakit ko alam na anniversary ng pera paraan? Paano mo alam? Sinabi ni Eva sa'yo. Hindi, ang tagal-tagal ko na nire-request kay Eva. Pwede ba nating i-guess si Ate Sue? Sabi niya, pag-anniversary na ng pera paraan. So ngayon na nandito ka, alam ko, anniversary na ng pera paraan. Happy anniversary, Ate Sue! Thank you din. At saka syempre doon sa mga may negosyo na na-guess natin at naka-inspire sa marami natin mga kababayan na makapag-put up ng kanilang mga negosyo kahit sa maliit na kapital, di ba? At yung ibang mga business na na-feature natin, talagang struggling sila to start and to continue. Kasi alam mo, pag nagninegosyo naman talaga, hindi naman yan talaga napakadali lang. Kasi pag nakakabalita tayo na, siguro yung business ito, ganun na, grabe na. Marami na siyang franchise, ganyan. Siyempre, along the way, nung ng pag-business mo, marami ka talaga din mga struggles, mga problemang na-encounter, parang minsan makakapag-give up sa'yo. So, nakakatuwa yung mga na-encounter natin, na feature ng mga negosyante, medyo iba, mga bata pa, na talagang kahit pa may mga ups and downs doon sa kanilang mga business, hindi sila nag-give up. Sa halip, sila, talagang naka-inspire sila sa marami nating mga kababayan, Miss Pia Arcangel. Ate, so ilang years na ba ang pera paraan? Nagsimula kami sa GTV at 2020 o 2021. Basta magti 3 years na kung kasama yung sa GTV. So, sa GMA7, second year na namin. Wow! So, nag-umpisa kayo year of pandemic. Naalala ko, Ate Sue, di ba, syempre, pandemic, mahirap yung time na yun. Hindi natin alam kung anong mangyayari, ganyan. Pero, kayo, nag-umpisa kayo during pandemic. So, ano yung pakiramdam na parang isa kayo sa mga nag-umpisa ng pandemic, tas hanggang ngayon ay nagbibigay inspirasyon pa rin? Oo, kasi di ba, nung pandemic, di ba, parang limitado yung natin, labas natin, yung galaw natin, yung pagbili natin ng mga pagkain, parang maingat na maingat tayo. So, kami nag-shoot talaga ng mga, nagpadala sa akin ng item product, tukunan ko, titikman ko, or kaya naman yung case study, kukunan niya ng video, yung kanyang produkto, feature namin, yung mga
things like that. Ganun yung naging ano namin para makapag-feature kami ng mga produkto, ng mga negosyo. At saka kasi nung panahon na yun, di ba parang dahil hindi pa naman nga nakakalabas masyado yung mga tao. So, para may pagkaabalahan ba sila sa kanilang mga bahay. At the same time, meron silang mga pagkakakitaan. And alam mo naman, syempre, nung panahon na yun, napaka-ano ng pagkain. Isa sa napaka hirap hanapin noon yung pagkain. Medyo ano tayo noon hindi nakakalabas, di ba? Hindi tayo walang restaurant. Ang laking bagay no na nakatulong talaga yun sa marami nating kababayan. Nagkaroon sila ng idea, bakit hindi ako magnegosyo? Because of that show nga na napapanood nila na ito, maliit lang ang kapital. They started with, kung hindi ako nagkakamali, may na-feature kami yung binigay sa kanilang mga ayuda. Di ba yun, nabibigyan ng ayuda ng pera? Nagamit nila pang kapital sa negosyo. Tapos, Wow, lumaki na talagang yung business. pinalaki. Yes, oo. Diba kasi naman laki ng ano na sa pagkain nun eh. Ang laki ng demand because ang dami nagsarang restaurant, diba? Walang masyadong yung mga ibang mga pagkain, negosyo, nagsara. So, ang laki ng demand doon sa pagkain. So, mostly, ang pinifeature naman namin dito na business ay pagkain. So, yun ang malaking tulong na naibigay doon sa marami nating kababayan. Di ba recently nag-shoot ka sa Bohol para sa anniversary episode nyo? Anong shoot nyo doon, Ate Sue, sa Bohol? Ay, alam mo, Pia, nakakatuwa. Kailangan mapanood mo din yan, yung anniversary special ng Pera Pa. Nag-shoot kami doon yung, parang yung mga sinaunang pamamaraan pa nila ng paggawa ng asin. Yung coconut husk, tapos, aanuhin nila sa yung tubig dagat. Lulutuin nila yung asin. Tapos yung asin, pag niluto na, para siyang para siyang itlog ng dinosaur or parang ostrich egg. Para magamit mo siya, kailangan igaganon mo siya, i-grate mo siya para maano yung asin. At saka iba yung lasa niya, ha? Naku, nakakatuwa. Actually, isa sa mga tourist, na siya doon na attraction. Ano pa ba? Yung isa naman, yung isang mga nagluluto ng mga sinaunang mga biskwit pa doon sa Bohol. Ito yung para mga nakakalimutan ng mga negosyo doon, ng mga produktong ganito. Ngayon binubuhay ng ilang mga taga Bohol. Ang ganda, ang nakakatuwa. Nakakatuwa na talaga naman dapat i-feature natin yun dahil makita natin, ito yung mga traditional na paraan nila ng paggawa ng asin, pagluluto ng mga biskwit, yung kanilang lechon baboy, ano ba yung kakaiba sa lechon baboy nila, yung kanilang lechon manok. Ay, nako, panoorin mo, Pia, yung aming special, yung episode for the anniversary ng Pera Paraan, yung aming sinute dun sa Bohol. Ay, basta sinabi mo, Ate Sue, gagawin ko talaga. Panonoorin ko talaga. Saturday yon sa GMA, 10:45. Panoorin po ninyo yung aming anniversary special sa Pera Paraan. Sa dami namang feature nyo, Ate Sue, meron ka bang paborito? Or yung talagang tumatak sa yung kwento? Teka lang. Ano ba, ang dami kasi parang yung iba, imagine, di ba nag-start siya ng produkto, bahay lang siya. Sa bahay lang, small, lang talaga, small business. Maniniwala ka ba na ngayon nag-e-export na siya? And she's making a lot of money doon sa kanyang business. Ano ine-export niya? Mga handmade product, ganyan? No, food to. Yung mga, yung mga parang cone na may mga chocolate. Ay, tama. Pinadalhan mo ako noon, Ate Sue. Ang sarap noon. Pinadalhan ba kita? Oo, natikman ko yung may kasama pang bag. Ang sarap. Masarap yun. Export na siya ngayon at talagang tuloy-tuloy siya sa paggawa ng iba-ibang klase pa ng produkto at export na niya. Tapos meron din ako na feature na ham. Ganyan din sa bahay lang din yung business niya. And then we featured it dito sa Pera Paraan. Ngayon, di ba, alam mo naman ang ham, pang holiday yan pang mga to. Ganitong season, di ba? Nung una talagang sabi niya, wala naman halos bumibili sa kanila. Ngayon talagang kailangan magpara-serve ka na. Kasi pagdating na, nagka-cut off sila pag malapit na Pasko. Hindi na nila kaya ma-accommodate yung order. Ganon, alam mo, nakakatuwa yung ganon ang aking wish. Sana lahat na na-feature namin business, yung ganon, magtuloy-tuloy sa pag-unlad, sa pag-asenso. Dahil pag ganon, siyempre nakakatulong sila sa pag-create ng jobs, di ba? Makakapag-bigay sila ng trabaho doon sa mga kababayan natin na naghahanap ng trabaho. Yung mga ganong klase na negosyo, talagang ang nakikita ko lang naman sa kanila yung kanilang aggressiveness doon sa negosyo. Na kahit ano pa yung maging dahilan, maging problema sa kanilang pag-operate, hindi sila nag-give up. Yung steady lang sila and naniniwala sila na malalampasan nila yung mga struggles na yan or challenges along the way at magiging successful pa rin sila. Yun ang magandang attitude ng marami nating kababayan, Pia.
Importante talaga yung pursigido ka, no? Pero Ate Sue, Mm. alam mo, ikaw, parang ang perfect host para sa show na ito dahil alam namin na ikaw ay isa ring negosyante. Di ba, Hindi, Ate ano, Sue? ah, Nauna ba yung pagnenegosyo mo dun sa pagkaroon ng pera-paraan na show or na-inspire ka somehow dahil sa show na magsimula ng sarili mong negosyo? paano ba? Alam mo kung merong isang magandang nabigay sa akin yung pandemic, no? Siyempre, alam naman natin, lahat nung pandemic, lahat tayo ando doon sa ano na, natakot tayo, na-depress tayo, na-stress tayo. Siguro iyon. Kasi wala akong mapuntahan no, kundi sa farm eh. Pag walang work, ayun lang. Kasi di ba wala namang grocery, walang mall, walang pasyalan, bahay lang, work, bahay, work. So, nag-i-standby kami doon sa farm pag weekend, Saturday, Sunday, doon kami. Tapos, ayun nga, kinukultivate na namin yung lupa, parang may mga part doon na ano ang lupa ay parang adobe. Para alam mo yung adobe? Dahil adobe, hindi mabubuhay ang halamang piya. Oo. Kailangan 'di ba 'pag nagtanim ka, loose yung soil mo, ganyan. Mm-mm. Sabi ko, "Anong gagawin namin? Anong gagawin ko dito?" Parang magiging idle siya, 'di ba, wala siyang pakinabang. Tapos sabi ko, "Lagyan ko na lang kaya ng ganitong structure." Gano'n na lang naisip ko na parang, sige parang pang picnic-picnic ba, outing-outing ba ng maliliit na grupo lang. Doon na nag-start yung ano ko na ituloy-tuloy yung pagpapaganda doon sa lugar, ganyan. At least kahit papaano yun yung nagiging inspiration mo para magtuloy-tuloy ka sa tatrabaho at ma-inspire ka palalo na pagbutihin mo yung ano mo, trabaho. At yan na ngayon, ang Balustre Cerca. Nakikita ko sa Facebook kasi puro star-studded yung mga guest nyo dyan eh. Di Ay ba, Ate naku, Sue? alam mo, Mateo, Sara. gusto ka pumunta ka doon isang araw talaga. Ikaw, pagluluto kita, ano gusto mong iluto ko Ay, sa'yo pagkain? Sana kumakain kang gulay. syempre naman, Anong luto? Ililista ko na. Ano? kaya pala may ballpen ka dyan, Ate Sue. Kanina pa ako nagtataka, bakit ka may hawak na ballpen? Siyempre, ililista ko anong gusto mong iluto ko sa'yo pag pumunta ka doon. Alam mo, Kahit, lapit-lapit lang naman ng Pia. Kayang-kaya mong puntahan pag weekend. Pagkatapos mong 24 oras, doon ka mag-dinner. ay, Pagluluto pwede, kita. Ate Sue. Masarap ba Mm. dyan pag Pasko, malamig? Naku, Pia, maniwala ka. Napakalamig, Pia. Tapos Wow. tuloy-tuloy na yan hanggang February. Talagang doon ako Wow. nagsusuot ng turtleneck minsan pagka yung mga panahon na ng Naku, tama-tama, January, may February. turtleneck ako. May bonnet ka pang ganyan, Oo. tapos dito ka. Oo, kasi sobra talaga siyang lamig. Pagpunta ko dyan, Ate Sue, magdadala ako turtleneck tsaka jacket para sure. Ay, oo, lalo na pag ganitong panahon, Pia, kailangan huwag mong kalimutan magdala ng jacket. Kasi talaga, I'm telling you, parang iba din ang lamig doon pagka Oh. ganitong mga panahon na, ganitong month na, hanggang February. Yan, last year nga, parang umabot pa kami ng hanggang April eh. Ang lamig talaga. Di ba, Wow! nagpa-fog siyang ganyan. Tapos yung parang, pag nagsalita ka, mayroong ano sa bibig Wow, mo. talaga? May fog Yes, ganyan? may fog, oo, may fog. Pero hindi ano yan, hindi galing sa taong volcano yan. Talaga malamig lang. Oh, kailangan linawin lang natin yun, ha? Oo, malamig lang talaga do'n. Kasi ang Indang is ano siya, 'di ba, ano yan, napakalapit lang yung sa Tagaytay. 'Pag nasa Tagaytay ka, going to our place, 10 to 15 minutes nandodoon ka na sa amin kasi kapitbahay lang namin ng Indang, eh. And Oo. yung elevation namin is same as Tagaytay. Tapos yung lugar namin is marami pang puno. Mapuno pa talaga do'n, magubat pa. Yun ang ano do'n, 7:00 pa lang ng gabi do'n gusto mo lang matulog kasi maririnig mo yung mga iba-ibang klase ng mga huni ng mga ibon, ng mga kung ano mang insekto yan, yun na yung magpapatulog sa'yo do'n. Tas sobrang lamig nga ng panahon. Ang tubig nga do'n pagka yung sa gripo, parang tinunaw na yelo. Talaga? Eh, di kailangan Hmm. kailangan papainitin pa yung tubig bago maligo. Ay siyempre 'pag nando'n ka merong heater para sa'yo, 'di ba? Bubuksan mo para sa akin, Ate Sue. Teka, di ba, Ate Sue, ang Balustre Cerca, pwede nang mag-book. Kahit sino pwede mag-book sa Balustre. Yes. Yeah, oo, meron kami sa ano, sa Facebook, sa Messenger, sa Instagram, yes. Oo, puwede na sila Ah. doon mag-inquire kung gusto nilang mag-stay doon. Kasi ang ano namin doon talaga ano, exclusive and private. One group at a time. So kailangan magkakakilala kayong lahat 'pag nag-book? Dahil ang ano namin doon, 'pag nag-book ka, may nag-book ng isang group, kayo lang 'yun, wala kayong Ay, kasamang wow! stranger. Para ma-enjoy niyo, 'di ba? Oo Parang nga.
Kasi ako din parang ayun ang lesson ko sa akin nung pandemic. Di ba, nung pandemic, pag kami pinupuntahan tayo, hanggat maaari gusto mo kayo lang nandun sa lugar. Kasi meron kang bubble di ba? May bubble ka. So parang Oo. yun yung naging idea ko doon na up to now naman, ang tao, marami pa rin sa atin ng conscious about our safety, our health, ganyan. So, pag nagbuka doon, kayo lang talaga magkakilala. Isang grupo lang talaga kayo. Kung yan Ah. isang family, kung kayo magkakaibigan, kayo lang yun, kayo magbabarkada, kayo lang yun. No, walang outsider na makakasama kayo pagka Oh. nagstay kayo doon. Ayan talaga si Susan Enriquez, naiisip talaga lahat. Walang detalyeng pinapalagpas. Na-appreciate naman ng mga pumupunta doon na parang, ay, talaga po, wala talaga kami kasama. Opo, kasi parang mas ma-enjoy nyo yung Oo nga. place, ganyan, di ba? Mas ma-enjoy nyo, you cook your food, gusto nyo magmamaligo, kayo lang yung doon sa pool, gano'n. Mm. Eh di siguro, Ate Sue, kapag nag interview ka sa Pera Paraan, may mga napipick up ka rin ng mga tips na pwede mong gamitin sa Balustre Serca. Oo, lalo na kung pareho yung inyong line of business, makakakuha ka ng idea paano mag-operate ng business, ganyan. Mm. Pero hindi naman ako masyadong doon talaga ngayon. Kasi ang ano ko doon, halimbawa, pwede mong gamitin for family, for gatherings ng friends, ganyan, di ba? Yung ganun Mm. parang dual purpose yung pagkaka-put up nun Nung una naman kasi parang hindi naman talagang parang pang business yun Gusto mo lang na parang may bakasyonan ka, meron kang liliwaliwan, pagka naiinip ka sa bahay. So, yun, habang andiyan siya, aral ka lang din ng aral ka lang ang aral hanggang ma-perfect mo na yan, kuha ka ng mga tips do sa mga nakakausap mo na pareho kayo ng business. Pero ang daming dapat aralin. Ang daming Ah. dapat matutunan, lalo na pag nasa ganito. Kasi parang nasa tourism and hospitality Mm. business ka, di ba? Oo, mahirap 'no, 'pag service-oriented. Kailangan conscious ka sa kanilang mga needs at kanilang mga Mm. suggestions. Ito ba, Ate Sue, yung unang negosyong pinasok mo? Unang negosyo. Eh, kasi anniversary ng Pera Paraan, 'di bale mamaya love life pag-uusapan natin. Oo, wala naman yung mga ano naman yung mga sideline lang naman yung ibang ginagawa ko Ah. dati, 'di ba? Hindi naman yun talaga. Ito kasi may mga tao ka na inaalagaan, may mga tao ka na andiyan diyan na pinagkakatiwalaan mo para mag-oversee ng Mm. pag-ooperate habang ikaw nasa trabaho. At dahil nabanggit mo nga, Ate Sue, kasi alam naman natin na siyempre hindi naman ito full-time mo ginagawa dahil ang iyong full-time work ay bilang isang mamamahayag na Mhm. minamahal at tinitingalaan ng mga tao, na ating mga kapuso. Ate Sue, ilang years ka na ba sa GMA? Or ilang years ka na mamamahayag? Yung Siguro mga totoo. 30 years. Kasi I started sa GMA, ano ba? I started sa GMA 1990? 1999. 1990. O so mga ano na nga, o mga 30 years na nga, tama ba? O Yes, oo. 2000, 2010, 2010, more than 30 years na. GMA ba ang unang trabaho niyo, Ate Sue? Sa GMA kayo unang pumasok? Hindi, siyempre meron ako isang pinagtrabahuan na isang private company. Tapos, ang sumunod doon, 1 year lang naman ako doon. Tapos doon sa isang television station. Pero 1 year lang din ako. And then, dito na ako siyempre. Dito na ako Hmm. talaga stay sa GMA. Ah, Dito yung na ako una niyong pinasukan na private company, anong trabaho niyo doon, Ate Sue? nag-a-assist ako doon sa mga kababayan natin na gusto magtrabaho abroad. So, parang ikaw yung media relation officer nila. Ako yung sa kanila, nagbibigay sa kanila ng instructions, what to do, ginagabayan ko sila para hindi sila mabiktima ng mga illegal recruiter. So, kumbaga, pag sinabi ko na mag-apply sila dito sa ganitong company, itatanong ko, ano status? Ganito. Tapos sasabihin ng aplikante, ay hinihingan na po ako ng pera ng company, ng agency. Bakit? Kasi po ganito. No, 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 no. Huwag ka muna magbigay. Ako pupunta dyan. I'll find out why. Biningan ka ng pera. Ah, Kasi hindi ka pa dapat magbigay ng pera kasi wala ka pang visa. Once na na-release ang visa mo, ang bibigay mo pa lang, ganon. ang Bibigyan galing. mo sila. Public service. Parang public service din, ano? Parang public service din, pero kaya lang nga, it's a private company. So, Mm. ako yung pumupunta sa POEA, sa OWA, sa mga travel agency, yung mga recruitment agency, yan. Mhm. Kasi di ba kawawa naman yung mga kababayan natin doon na dati na
halimbawa mag-a-apply sila. Alam mo naman yung marami nating kababayan 'pag gustong trabaho abroad, isinasanla ang lupa, nagbebenta ng kalabaw, ng baka, 'di ba? Yung titulo ng Oo. bahay isasanla. I mean, doon sa kanilang pagnanais na makapagtrabaho abroad, yung mga illegal recruiter, alam mo naman walang mga puso yang mga yan, eh, 'di ba? Sa kanila pera-pera lang yan. 'Pag nakuha na nila pera, wala na silang pakialam kay ikaw ay lubog sa utang, kay wala kang kalabaw, wala kang baka, wala kang may pakialam, basta nasa amin na yung pera mo. So yun yung ginagawa kong trabaho no, na yung opisina namin, pupunta doon yung mga nagpapatulong para hindi sila mabiktima ng mga illegal recruiter. So ikaw yung magbibigay sa kanila ng ano, mga step by step kung paano gagawin. Okay, mag-submit po kayo by data. Opo, sige, ibigay niyo na po yung Xerox ng passport niyo. And then, Mm. tawagan kayo pagka babalik na. Tapos pag bumalik nga siya at hinihingan siya ng pera, that's the time na lalo ka ng medyo dapat mas nakabantay ka na. No, 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 huwag niyo muna ibigay yung pera. Hindi pa ho dapat ibigay yung pera kasi wala pa hong visa. Pag dumating na yung visa, bibigay niyo lang po ganito. Upon departure, nasa airport na kayo at everything is there na. That's the only time you give your full payment. Yung ganun ang Oh. ginagawa ko. So Ate Sue, paano kayo napunta doon sa pagiging isang parang media relations officer sa placement So, agency? Sa pagiging reporter? Nagkaroon ng opening doon sa isang isang TV station, yung radio station nila na nangailangan ng writer. So nag-apply ako after a year. Narinig ko dito sa Double B sa GMA na kailangan din nila ng writer sa Double B. So nag-apply ako. Tapos the rest is history. Wow! Teka, ilang years ka writer, Ate Sue, bago ka naging reporter sa DZBB? Writer, doon sa isang TV station, mga 1 year. Tapos dito sa Double B, matagal. Matagal ako naging writer dyan sa Double B. Matagal, ilang taon din. Siguro mga 10 years, gano'n. Talaga? Bago kayo nag-reporter, Ate Sue? Sa TV? Yes, oo. Hindi, sa Double B. Hindi ba kayo nag-reporter sa, sa Double Double B? B? Nag-reporter ako. Matagal din Okay. yun. Parang kanina, parang minsan Sabay. pag walang, sasabay pag walang kulang ng reporter sa field, i-deploy ka. Pagka papasok ka, writer ka naman. Pagka kailangan na Ah. naman ng additional reporter, especially during special coverage, alam mo naman yun, di ba? Kailangan mo ng dagdag naman power sa labas para to cover yung lahat ng aspect ng coverage. So ilalabas ka. Ganun. Ganun yung ano. Then, nagkaroon ng ng opportunity sa TV. Mm. Yan, syempre doon na yung nakaranas akong humarap sa TV at tapos takot na. Una ang inabot sa Ha? mga manonood. Talaga? Talaga? Pero ano yun, nung nag-audition ka for TV, VTR, ganyan, submit ng application, ganon? Hindi, sabi lang mag-report ako sa TV dahil walang kailangan. Sabi lang, pwede ka ba mag-report sa kasi yung mga breaking ba, Mm. may hold up, may robbery, may hostage, tayo ka daw, tayo ka sa TV, kaya mo ba i-report? Siyempre, alam mo, ang radyo kasi is napakagandang training ground Mm. Napakagandang training ground kasi ng radyo na parang as soon as you get all the details, ganyan. Alam mo naman yun, di ba, mga basic. Pinaano na yan sa'yo, kaya mo na yung mag-annotate ka na ng mag-annotate, hindi ka na mauubusan. Yun ang maganda training sa radyo. Pinatayo ka sa TV, kaya mo ba? Siyempre, medyo confident ka na, sige, kaya ko. Naku, kaya lang, buti na lang, wala pang mga social media. No? Malamang kung noong panahon na yun may social media, kumbaga lagi siguro akong viral, sa bashing. Ay, grabe naman. Pero alam mo, Ate Sue, kasi ako nung nag-umpisa ako sa GMA, di syempre makikita ko lahat ng mga nasa newsroom, di ba? Yung mga naglalakad. Di ba dati, lahat naman ng mga reporter palakad-lakad sa loob ng newsroom, ganyan. Oo. Tapos, isa sa mga pinaka-starstruck moment ko nung nakita kita. Kasi, hindi kita binabola, Ate Sue. Totoo to, promise. Kasi naalala ko, nung kino-cover mo yung kay Leo Echegaray, grabe, Ate Sue, tutok na tutok kaming lahat sa balita. Tapos, syempre, di ba, halos araw-araw ka Huwag nag-cover. mo sabihin, estudyante ka pa lang noon, Hindi na importante yon, basta pinapanood kita. Grabe, huwag mo sabihin, grade school ka pa lang noon, ha? Di naman, sobra naman, Ate Sue. Kasi sabi ko talaga, wow, napakagaling naman ni Susan Enriquez. Kasi di ba, Ate Sue, isa ka dun sa mga nabunot. Di ba, binubunot yun kung sino manunod. Nag-draw lots yun. Oo, Nag-draw lots yun Oo, nag-draw lots. Tapos, ayun, yung ako parang, ini-imagine mo naman, papanoorin mo yung paano yung pagpatay doon sa kay Leo. Mhm. Yes.
So, napanood mo yung coverage ko noon? Para dun sa mga nakikinig sa atin, 'di ba, si Leo Echegaray siya yung first First, na oo, lethal na injection. lethal injection sa Pilipinas. So sabi ko, Hmm. paano gagawin yun ng reporter na manonood ka tapos magre-report ka, hindi mo pwedeng ipakita yung emotion mo. Stay updated with Nelson Canlas, Nabasted ka na ba? No? Oh, ako with confidence ha. the online source for anything showbiz. Teka muna Ray ha, meron akong sorpresa sa iyo. Hello? Oh, ay! The latest celebrity news bago pa kumalat para sa ating mga updaters. 7 months mo kinim-kim ito. Bakit ngayon mo lang nailabas? Aga kong biyak. Pakitanong po kung ano yung reason ng breakup ni Carla. Wow, talagang diretso ha. Ipagpatuloy mo yung prinsipyo na sa gagawin mo, huwag kang manakit, be fair, and be grateful. Updated with Nelson Canlas. Para dun sa mga nakikinig sa atin, 'di ba, si Leo Echegaray siya yung first First, na lethal na injection. lethal injection sa Pilipinas. So sabi ko, paano gagawin yun ng reporter na manonood ka tapos magre-report ka, hindi mo pwedeng ipakita yung emotion mo. Yeah. Mm-mm. So, At ang nagkataon pa nga nun, si Reo ay bago yung lethal injection niya, di ba nagpakasal pa sila? Tapos kinuha pa ako ni Ninang sa kasal. hindi ko na maalala yun, Ate Sue, talaga. Hindi ata kasama sa report. Talaga, Ate Sue. Hindi. Kasi parang, syempre, kinuha ko Ninang. Tapos, syempre, nung nasa loob ka na nung lethal injection room, yung mga witnesses, parang, alam mo talaga nag-ano ako sa pari nun. Father, sabi ko kasi parang hirap po nito yung tao, andyan dyan sa harap mo, alam mong papatayin siya, ganyan. Ano ba yung dapat kong gawin? Kasi nagdadalawang isip din ako. Tapos sabi niya, no, basta isipin mo lang na ando doon ka because yun ang trabaho mo and you pray for his ano. So, that's what I did nung nando doon ako sa loob ng room. Kasi ilan lang naman kami sa room noon eh. Hindi naman ganun karami talaga. Kaya nga drawlats yun eh. Kasi Oo. hindi lahat pwede ma-accommodate doon sa loob ng viewing area. Mm-mm. So that's what I did. Pinausap ko isang kaibigan kong pare to seek guidance on how will I handle yung ganung situation, di ba? Dahil first time nga yun na makikita mo. At saka kailangan kasi noon, huwag kang kukurap kasi you have to observe kung ano yung changes sa katawan niya. Kasi di ba 3 beses may ituturok sa katawan niya na kailangan makita mo yun. Kung ano yung mga nagiging reaction ng body niya doon sa mga chemical. So, dapat wala kang kurap. Dapat hindi ka disturbed, nakapokus ka. Dahil paglabas mo, kailangan i-report mo na kung ano yung nakita mo kasi ikaw yung parang mata nung taong bayan na manonood doon sa report mo. May maliit ba na part sa'yo, Ate Sue, nung bago mag-drawlats na umaasa na sana hindi ikaw yung mabunot? Kasi nga napakahirap panoorin, di ba? Paano ba yun? Kasi di ba may mga sana ako. Yung gano'n, may mga ganong Oo. moment tayo sa mga ibang coverages. Ang sa akin nun, kung mabunot ako, okay lang. Kung hindi naman, okay lang din. Parang gano'n na lang ang inisip ko na drawlats ito eh. Ilang slot lang talaga yung allotted for media people. Hindi ko alam, parang ilan lang kami. Kung ako nagkakamali, parang 5 lang yata kami. So, gano'n na lang ang naging mindset ko doon na pag nabunot ako, okay lang yun. Diba? Pag hindi naman, okay lang din. At kung ako yung isa sa mga mapasama doon sa mga mag-witness, sabi ko parang I'll give my best na maisalarawan sa mga manonood kung ano yung nakita ko sa loob nung lethal injection room. Yun na lang ang ano ko doon. Saka nga, nung medyo na ako na parang, ano ba to? Kaya ko kaya ito mapanoorin. Tignan. Kinausap ko yung isang friend na pare. Parang medyo, alam mo, medyo anuhan ka rin, mahimas-masang ka rin. Dahil hindi naman tayo sanay talaga na nakakakita ng gano'n. Diba? Hindi naman yun kasi pangkaraniwan at hindi naman yun talaga nangyayari lang ng dyan lang nakikita mo. Diba? I mean, saka ibang paraan yun eh. Ibang paraan ng pag-ano doon sa tao, di ba? I'm sure, Ate Sue, sa more than 30 years mo, ay hindi lang naman itong iisang malaking storya na kinover mo. Dahil po mga memorable stories. Ang lagi ko naaalala rin na, eto kinukwento ko to sa mami ko. Kasi yung mami ko, tuwang-tuwa sa'yo, Ate Sue. Tuwang-tuwa siya talaga sa'yo. So, kinukwento ko siya, alam mo ba, si Susan Enriquez, nung hindi ko lang maalala kung aling bagyo yun, Ate Sue. Yung kinukwento mo na tumataas yung tubig hanggang sa napunta na kayo sa bubong ng crew cab ng pick-up truck. Ano to? Nueva Ecija.
Sabi nga Okay. may siya, kasama ko si Jojo Tagle at saka si Ariel. Alam mo ano yun eh, may bagyo, may somewhere there dito sa north. Tapos pupunta kami dapat ng Aurora Province. Tapos nung nandiyan na kami sa may Cabanatuan City, sinabihan kami na bumalik na lang daw. Wag na daw kami tumuloy ng Aurora kasi mukhang ang tama daw ng bagyo. Lumihis yung bagyo, ganyan. Alam mo naman yung bagyo, di ba? Lumihis. So balik na lang daw kami diyan sa somewhere in Bulacan, yung mga San Leonardo, yung mga ganyan na mga bayan-bayan sa Bulacan. So, sige, di balik kami. So, doon kami sa Cabanatuan City, tanda ko talaga, nagpagasolina kami, sabi ko kay Jojo Tagles. Jojo, of course, matagal kayo magkasama ni Jojo. Yes. Sabi ko, Jo, full tank na tayo kasi medyo gabi na eh. Sabi ko, gagabihin tayo, full tank na tayo kasi baka may magsara yung mga gasoline station dahil may masama ang panahon. Tapos nung nandun kami sa gasoline station, mainit, Pia. Mainit. May araw. May araw. May Okay. araw. Tapos nung naka-full tank na kami, let's go na. Parang sabi ko, hindi pa kami kalayuan sa gasolinan. Bakit parang hindi kami umaandar? Bakit may problema ba? Kasi parang bahagya na lang umusad yung mga sasakyan na sinusundan namin. Tapos traffic na, ganyan. May flash flood pala. Siyempre wala na. Pag maliit na sasakyan, hindi na yung tutuloy. Yung malalaking sasakyan, kung makatuloy man, yung mga nasa likod nila maliit, hindi na tutuloy. Tapos, yun nga, bigla. Di ba, flash flood na ganyan, dumadaan na mga troso, may mga ahas, ganyan, yung mga ano, ganyan. Ba yung upuan namin, sabi ko, Jo, papapasok na, sabi ko, gano'n, Jo, pumapasok na yung tubig sa sasakyan natin, dyan na sa flooring. Maya-maya, doon na sa may, sa may upuan. Ako, kanya-kanya kami akit nila, Jojo, sa bubong ng pick-up. Ay, Kanya-kanya, grabe. Jo, yung gamit ko, dali. Sabi ko, yung bag ko, ako, dyan yung aking lipstick. Kailangan yung lipstick makuha. Baka pag humarap ako sa camera, para naman akong putlang-putlang ganyan. Sabi na ba, tinas namin yung gamit namin doon. Sumubok doon kami, tapos inabot kami ng gabi doon. Di ba, walay kami nila Jojo. Ha? Kasi kanya-kanya kaming sabit doon sa malalaking truck na dadaan. Kasi kailangan makapunta ako doon sa nearest setup namin para makapag-live. Tapos sila Jojo, sabi ko, doon na tayo magkita-kita. Oo. So, buti may bandang dumadaan na malaking truck. Yung malalaki, yung talagang yung parang kaya niya yun. Kung may bahaman dyan, kaya niya. Kasi malaki siya, mga parang mga 10-wheeler, mga ganyan. Oo, sumabit ako doon sa isang malaking truck na gano'n. Teka, so sabit, as in sabit talaga parang sabit sa jeep? Oo naman, oo. Ay, Kasi, wow. Di ba alam mo pag mga container, mga ganyan, mga trailer, ang sasakyan lang naman dyan sa pahinante, saka sa driver, di ba? Oo. Kung ikaw makikisakay, bahala ka, sige, gumawa kang parang paano ka makakasabit dyan. Di sabit ka doon, talagang kapit ka lang mabuti. Kasagsagan yun ng flash flood, yung unang daan ng, kumbaga sa parang ulo ng baha. So, andun talaga makikita mo yung mga troso, yung mga lumalangoy na ahas. Doon ako takot na takot sa ahas. Doon ako baka dito pumunta sa sasakyan namin. Siyempre, ang ng ahas, di ba, aakyat yan eh. Ayaw din naman yan siya ng tinatangay ng baha eh. Hahanap yan ng kung saan siya pwedeng makaalis sa tubig, di ba? Kaya yun ang matinding worry ko. Naku, huwag sana may maligaw ditong ahas. Nako. Dahil nga doon oo. Ito yung pinaka-importanting tanong, Ate Sue. Nung sumabit ka, dala mo ba yung lipstick mo? Dala ko yung lipstick ko. Actually, seriously speaking. Kasi yung bag ko, doon yung wallet mo. Oo, andun yung mga tape. mo. Di ba tape pa nun eh? Oo, doon lahat ng gamit ko, importante. So, kailangan hindi mawala sa katawan ko yun. Dahil pag nawala yung cellphone ko, paano pa rin ako makikipag-communicate? So, it so happened, doon yung maliit na lipstick mo, tapos yung pang press powder mo, para naman kahit pa paano, di ba? Pag naman humarap ka, hindi ka pa rin naman mukhang haggard na haggard doon sa mga viewers. Dahil maghapon na kami sa biyahe eh. Grabe. Medyo pagod na rin talaga. Oo. Grabe, Ate Sue, yung mga kwento mo, no? Parang yung mga coverage mo, wala kang, isang araw na normal coverage lang. Yung press con lang. Ewan ko ba, parang alam mo, pag gano'n yung mga story, iba din yung ko dun yung adrenaline ko sa gano'n eh. Oo. Parang siguro, talagang gano'n na lang yung mas tumataas yung energy ko pag alam ko na may mas ma-action yung i-cover mo na storya. Syempre, Ate Sue, alam naman naman natin, di ba, parang bihira usually yung pag sa Mindanao,
bibihira yung mga pagkakataon na nagpapadala sila ng mga babaeng magko-cover. So Mm. ikaw, napunta ka doon at alam namin, Ate Sue, na nag-cover ka ng Abu Sayyaf and kung okay lang sa'yo pag-usapan yung experience na yon, Ate Sue. Which one? Alin ba ang gusto mo? Tama, Yung, ganun karami, no? kasi siyempre pinaka-ano sa akin dyan sa coverage, yung pag-overrun doon sa Camp Abu Bakar, yung main camp ng MILF. Kinover ko yun eh. Yung sa amin doon sa kampo nila Abu Sabaya. Yung parang kayo na yung naging balita, di ba, Ate Sue, kasi kasama kayo sa mga na-hostage. Yes, kasi ano yun, pumunta kami doon, kasama namin si Robin, si Senator Robin. Kasi para siya yung kausap na palalayain doon, yung mga estudyante biyag nila. So ako naka-assign kay Robin. So kasama ko sa nag-cover doon. Magpe-press con lang sila, and then pabababain na kami doon sa Basilan. After the press conference, pagdating mo doon, syempre, nung sinabi na hindi na kami makakababa, siguro ano ba dala na? Wala. Yung bag lang talaga namin, yung suot namin, yun lang talaga. Dahil wala sa plano talaga na mag-overnight. So wala kaming dala talaga nung makit kami. We were parang shocked. I tried to, mag-negotiate. Sabi ko, kasi syempre natural lang yung reaction mo doon na nung sinabing hindi kayo bababa. Parang yabang kung sasabihin ko na hindi ako natakot. Syempre natakot ako. Sabi ko, bababa ako, dadali ko lang yung tape para mapadala sa Manila para ma-air natin. Of course, hindi sila naniwala. Hanggang naghintay na lang kami hanggang time na inallowed kami na makababa. But only after na ibigay yung hinihingi nila. Gano'n kayo katagal na detain? Ano ba yung term doon? Gano'n kayo katagal nandun, Ate Sue, bago kayo pinababa? 2 nights, 3 days. Pero hindi naman siya tipong nasa isang kwarto lang kayo. Well guarded kami. Parang nakapalibot sila sa amin. At syempre mga high-powered firearms talaga yung dala nila doon. Pinagsama-sama lang nila kami doon sa isang abandoned na kubo. Doon lang kami. Lahat ng gagawin mo, kailangan ipapaalam mo sa kanila o whatever. Usually, gagawin mo ba, naiihi ka, papaalam ka. Hindi ka pwede basta ka lang lalarga doon na pupunta ka kung saan. Hindi, kailangan magpapaalam ka sa kanila at sasabihin mo kung ano yung gagawin mo. Sasamahan ka kasi para kang merong escort. Ano lang naman kami kasi para ilan lang ba kami? Mga 15? Mga 15 lang kami noon. Wow. And then, so Ate Sue, syempre, pagbaba ninyo, kailangan mo ba ng debriefing? Paano ka nakaka-move on mula sa ganyang klaseng karanasan? Paano ba? Parang sinabihan ako na, oo, dapat daw mag-debriefing kami. Alam mo, ginawa ko talaga noon. Ano lang ako, nagdasal lang ako ng nagdasal na ma-overcome ko yung fear, yung trauma. Kasi ang biggest fear ko noon is kung hindi na ako makababa, siyempre, hindi ko makikita na yung pamilya ko, di ba? Or hindi ko alam kung kailan ko uli sila makikita. Or makikita ko pa ba uli sila. Yun yung biggest fear mo nun eh. So, na lang, parang pinagdasal ko lang na ma-overcome ko lahat yung takot. Masanay ako na I'm back to, na in-part na nung trabaho mo, na tapos na, andyan na, I'm back to normal. Pahinga lang ng ilang araw, nagbakasyon, tapos, yun, I realized, I love this job. Babalik pa rin pala ako. I love this job. Babalik pa rin ako. At kasama na rin yun sa mga, siyempre, unforgettable coverages mo. Oo nga, syempre, di ba? Parang paano mo makakalimutan basta-basta yun. At saka yung importante, parang yung learnings mo from the experience, bit-bit mo dun sa mga susunod na coverage. Oo, of course. O yun parang, sabi ko, kumbaga charge to experience, di ba? Parang ngayon, makikita mo why, bakit ba hindi talaga din talagang kailangan kung meron ka pupunta isang coverage, you have to make sure na your safety hindi makako-compromise. Yung mga ganon, may mga aral ka din natutunan along the way dun sa mga ganyan mga risky coverages mo eh. Saka siyempre, pinaka-grateful ka na, you're alive, di ba? At nagagawa mo pa rin yung trabaho mo and I'm here to tell stories dun sa mga young journalists natin na nagsisimula pa lang sa ganitong klase ng career. Sabi mo, Ate Sue, I love this job. Ito ba talaga yung pangarap mong trabaho mula nung pagkabata? Hindi, talaga Bia, hindi ito. Kasi siyempre, alam mo naman ako, probinsyana ako di ba? Saan ka bang probinsya, Ate Sue? Cavite talaga? Cavite talaga ako. Yung bayan namin, yung Carmona, Cavite, talaga yan. Ang main namin dyan noon ay agricultural municipality. So mga taniman ng palay. Tapos nung nagkaroon ng maliliit na mga factory, ganyan. So pag nakikita ko yung isang pinsan ko, pag nagtrabaho siya sa pabrika tapos pag nakikita ko pag payday, may dala siyang grocery. Nandun siya, ganyan. Siyempre naiingit ako pag nakikita ko siya namin yung dalang
groceries. Sabi ko, gusto ko din magtrabaho dyan sa factory. Sabi ko, gusto ko, pag uuwi ako, marami din akong dalang groceries. Yun ang ano ko. Nagbago ng konti kasi sabi ko na nung gusto ko na maging teacher. Gusto ko na maging teacher. Bagay din sa'yo, Ate Sue, teacher. Tagay din ang teacher. Oo. Pero kasi yung teacher kong isa, natakot ako. Kasi maliit siya eh. Maliit siya, parang mas konti lang ang laki niya sa akin. Tapos ang payat pa niya. Tapos nung tinatanong ko, ma'am, madali po bang maging teacher? Tapos sabi niya, hindi. Sabi ko, sabi ko, bakit po? Nako. Siyempre ito, mga ano na lang, mga figure of ano niya, speech. Nako, araw-araw, isang tasang dugo ang nawawala sa akin. Tapos biglang ako, sabi ko, nag-post naman ako. Alam mo, parang ano ko na lang yun na, sa loob-loob ko lang, isang tasang dugo nawawala sa kanya araw-araw. Ilang tasang dugo kaya meron ako? Naku, hindi ako magtatagal. Wala na, hindi na. Sabi ko, ayoko, pabrika na lang. Doon na lang ako sa pabrika. Ayoko maubusan ng dugo. Kasi dahil sa consumption doon na inaabot sa mga estudyante. Of course, syempre nakikita ko yun eh. Dahil teacher ko nga siya yung nagagalit siya, di ba? Oo. Correct, teacher! Kasi nauubos pala dugo niya doon sa sakit ng ulo sa amin. So, hindi na. Ayaw mo na, teacher. Hindi nga, kasi parang iniisip ko nga na ganun pala yun, mauubusan pala ng dugo ang teacher dahil isang tasa everyday. Sige na, may innocence. Oo. Nangangarap ka pa lang nun di ba? Simula ka pa lang mangarap, di ba? Kung ano yung gusto mo pagdating ng araw. Ayun na yung tumanim sa isip ko na hindi na nawala sa akin yan na, ay, ang liit niya, mauubos pala dugo ko dito. Doon ako sa factory mag-a-apply pagkatapos ko. Not in my wildest imagination na makakapagtrabaho ako sa TVP. Kasi wala kaming television set. So hindi ka nanonood ng balita nung bata ka? Paano manonood lang nga Oo akong nga. TV? Wala nga kaming television. Kasi nakikipanood lang ako sa, ito baka sabihin mo, napanood ko lang. Sa totoo lang, nakikipanood ako sa kapitbahay namin. At eto, tanda ko, pag weekend, Sabado, may mga movies yan. Mga movies na magaganda, yung mga Darna, yung mga FPJ, yung mga ganyan. So parang blockbuster movies yun eh. Yung pinapanooran namin bahay, so pinapayagan niya na makapanood ng mga kapitbahay. Pag napuno na yon, seating capacity na sila, sinasara yung bintana. So pag hindi ako nakapasok doon sa loob, sa labas ka, hindi ka na makakapanood. Pakikinggan mo na lang ganun yung sa bintana kung ano yung dialogue. Sana lakasan ng volume, di ba? Ang hirap. So, hindi ako nakakapanood ng TV noon. Parang tagal na, nung nakapanood ako ng television, ano ba yun? Siguro parang ano na ako nung high school na yata. No? Nung nag-college ka, Ate Sue, anong course mo? Sabi nung yung friend ko, sabi ko, ano mang course mo? Siya daw ay marketing siya. Sabi ko, sige, marketing din ako. Sabi ko, sige, marketing din ako. Sabi ko gano'n. So, luwas kami ng Maynila, di ba? Doon sa Lyceum of the Philippines sa Intramuros. Tapos pagpunta namin doon sa pila ng mga enrollees doon sa marketing, ang haba ng pila-piya. Sabi ko, naku, kailangan bago ako umuwi, naka-enroll na ako. Sabi ko gano'n, kailangan naka-enroll na ako. Baka hindi na ako, baka balik, di ako makaka-enroll. Tapos pagpunta ko doon sa College of Arts and Sciences, doon sa ng journalism, walang nakapila, piya. Sabi ko, dito na lang ako. Ba't kaya wala nakapila? Baka walang enroll. So baka tapos na. Sabi ko, dito na lang mag-enroll na nakapila ako. Dito na lang mag-enroll. Para lang pag-uwi ko naka-enroll ako. Tapos, siyempre, naging irregular pagdating nung kinukuha ko ng mga subjects. Sabi ko, ba't ganun? First year lang ako, ba't may mga major subjects? It's irregular. Irregular yung ko kasi second sem yung pag-enroll ko eh. So, ang kasabay mo na doon yung mga pang second sem na sila. So, nakuha na nila yung mga minor subjects. Kasi sa akin, may mga major subjects na. Sabi ko, naku, paano to pag nag-shift ako ng course? Hindi na makakredit ito dahil major yun eh, di ba? Sabi ko, yaan mo na. Importante, makatapos ng Kasi, yaan mo na. Hindi kasi ang nakatanim naman sa isip ko na ang pinaka-importante naman sa isang tao, nakatapos ka ng pag-aaral. Di ba? Yun lang naman talaga yung parang sabi ng lola ko, yun yung sandata mo para kung gusto mong gumanda-ganda yung buhay mo, di ba? Kailangan makapagtapos ka ng pag-aaral. Kasi wala makakakuha niyan sa iyo eh. Yun yung tumanim sa isip ko na. Kaya sabi ko, kahit hindi ko naman alam kung ano yung kursong journalism na yan, di ba? Parang, ano ba, magiging trabaho ko doon, di ba? Siguro yun, sa mga, pero hindi na interest ko eh. Di ba? Hindi naman yung interest. Basta importante makapagtapos ako ng
pag-aaral kahit magtatrabaho ko doon sa munisipyo namin, doon sa factory, clerk, or what, kahit ano, basta may trabaho na magagamit ko yung aking, masasabi ko na matatanggap ako dito kasi nakapagtapos naman ako ng college. Pero Ate Su, sabi mo doon sa Carmona, yung municipality nyo, agricultural. So yung magulang nyo, Ate Su, yung trabaho nila, agricultural din yung trabaho nila? Oo, mga farmers yung nanay ko, mga ilola ko. Farmers kami, tanim kami ng palay. Marunong ako magtanim ng palay. Marunong ako ng... Talaga? Pati ani, Ate Su, kaya nyo? Oo, ayun, gagapasin mo yung palay. Pag bakasyon nun, nagtatrabaho ako doon sa mga yung nagtatanim ng palay, tagahagis ako ng dapog para itatanim mo doon sa bukid. Yun, para may kita ako pag bakasyon. May kita ako na, syempre pinagtatawanan nga ako ng mga kasama namin sa nagtatanim. Kasi syempre, late ko, di ba? Late ko, tapos tatakbo-takbo ako, mayroon akong pasa na dapog, tapos ihahagis mo sa kanila para itanim nila. Pagdating ng ako, pipila ako dahil kukuhanin ko na yung sweldo ko doon sa maghapong pag hahagis ng dapog sa kanila. Diyos ko, napakakulay ng aking childhood, ng aking buhay sa probinsya. May kapatid kayo, Ate Su, or only child ka ba? 6 kami magkakapatid. Wow! Panganay ako, only girl. Wow! Ang nag-iisang Ate Susan. Nag-iisang babae, kaya parang sabi ko, yung mga kapatid ko puro barako, di ba? 5 lalaki. Naku, yari pala lahat ng manliligaw. Puro barako yung mga kapatid ko. At maniwala ka, Pia, ang tatangkad nila. Talaga? Hindi ko alam kung ano nangyari sa akin. Siguro dahil ako'y panganay. Stunted ang aking Sa bagay, Ate Su, ako rin yung kapatid ko matangkad eh. May ate Diba? ako mas matangkad sa akin eh. Tanakot ka ba? Hindi, bunso. Oo. Siya matangkad. Kaya mo na bunso ka naman eh. Kaya mo na, okay lang naman eh. Kaya ako panganay ako, tapos lahat ng kapatid ko lalaki, ang tatangkad. Na parang sabi ko, ano nangyari? Bakit hindi man lang ako naambunan ng tangkad dito mga kapatid ko na to, di ba? Siguro kasi, sabi ko siguro dahil batak din ako sa trabahong bahay, sa mga ganun gawain para kumita ka nung bata pa ako. Bata pa ako, Priya, na ako, madiskarte na ako para kumita. Kaya naman pala, Ate Su, titinda ako ng yema. kita-kita namin lahat ng Nagtitinda ako lahat ng bunga. Nagtitinda ako ng banana. Saan? Sa school? Sa school, nagtitinda ako ng yema, sa kamane. Mga singaling, yan. Nung pagka walang pasok, nakikibenta ko ng mga turon, mga banana Q, kamote Q, nilalako ko sa mga paghapon, yung merienda, yung mga bandang alas 2. Yung sumisigaw ka, oy, kamote Q. Kailangan malakas ang boses mo. Kasi kailangan marinig ng mga natutulog, di ba? Talaga yung oy, kamote Q. Ganon. Ate Su, baka naman isipin ng mga nakikinig sa atin na puro trabaho lang ginagawa mo kasi yung pinag-usapan natin, yung trabaho mo, di ba? Kasi syempre, gigising ka na maaga para sa unang hirit. Tapos, pupunta ka ng radyo para sa show ninyo ni Mark. Di ba? Tapos, after nun, meron ka pang dapat alam mo. Tapos, may shoot ka pa ng pera paraan. Ano nga ba ang day in the life of Susan Enriquez? Anong oras ka gumigising, Ate Su? 3:30. Ikaw, di ba? Ikaw naman, parang hindi mo alam yan, nag-unang hirit ka rin, ha? Pero hindi ako gumigising ng 3:30. Kasi Ate Su, di ba, ikaw lagi pinakauna. Doon sa mga nakikinig sa atin, si Susan Enriquez ang laging pinakauna sa makeup room, sa set pagdating sa unang hirit. Di ba? Parang, parang ayoko malilate sa lahat ng gagawin eh. Oo. 3:30 gumigising ako. Kasi pag gising ko ng 3:30, nag-warm up muna ako. So makikinig muna ako ng radyo. Muni ka muna. 4:30, punta na ako sa office niya, sa atin. Tapos, pagtas ng unang hirit, kung walang shoot ng Pera Paraan or I Wonder, magnanap, then radyo. Kung walang shoot ng Pera Paraan, I Wonder. Usually, ilang naman eh. Pera Paraan, I Wonder. Pagkatapos na yun, uuwi, pahinga ng kaunti. Then, dapat alam mo, by 9 o'clock talaga tinatry ko na nakahiga na ako nung matutulog na. Ano lang naman yun, kailangan i-manage mo lang yung time mo. Hindi ako mahilig kasi sa hindi ako masyadong mahilig sa pupunta sa mga mall, mga window shopping, labas-labas. Kung meron akong spare time, mas gusto kong natutulog. O kaya dito sa bahay, gawa ng ibang gawain bahay, maglaban ng damit, magluto. Wow! Akala ko sabihin mo, Ate Su, hindi ka mahilig magtugs-tugs.
tayo lang yan, Pia, di ba? Alam mo naman yan. Once in a while. Oo. Pero Oo. not on a regular, ano yan. Yeah. Oo. Pag may okasyon. Oo, hindi, pero Ay, hindi yan tugs-tugs kasama. talaga ate. So, pambagets na ating tugs-tugs. Tugs-tugs, ano ba ang uso ngayon? Hindi ka mag-disco. Disco. Wala na ata disco. Kasi mas gusto kong isa kasing gusto ko talaga magwapiya to, sabihin ko sa'yo. Gusto kong makapag-aaral ng culinary talaga. Kasi mahilig ako magluto. Tsaka masarap ka naman talaga magluto, Ate Sue eh. Hindi naman, pero kasi alam mo, ang pagluluto para masarap yan, kailangan kailangan yung passionate ka dyan, yung passion talaga. Mm-mm. Para masarap talaga yung pagluluto mo. Kasi ano yun kumbaga, ando doon yung lahat ng energy mo, nakafocus ka doon. Gusto ko magluto. Kasi siguro, ewan ko, dahil nga, di ba, nagkarinderya kami, na-expose ako sa ganun. So, gusto kong magluto. Gusto ko magluto. Kaya gusto ko makapag-aral ng culinary. Although, syempre ngayon naman, kahit pa paano, marami na rin akong alam. Gusto pagluto ko ng pasta. The best Ay, pasta. gusto ko, Ate Sue. Sa Balustre ba yan, Ate Sue? Yes, pag pumunta ka, pagluluto ko na, sabihin mo sa akin. Pero ang pastang luluto ko sa'yo, hanggang doon lang tayo sa olive oil pasta. Or salmon? Oh, salmon? Oh, salmon! Naku, di, Ate Sue, dapat pag kinain ko yung pasta, naka-turtleneck ako, tapos naka-jacket, para na ako nasa Italy. Malamig sa Balustre. Oo. Tapos nakikita mo, nagpa-fag doon, ganyan. Pero Ate Sue, syempre dami mo ng mga life lessons na natutunan sa trabaho, personal na buhay. Syempre binabahagi mo to sa pamilya mo, 'di ba? Ano yung pinaka-importante para sa iyo na binabahagi mo sa kanila? Unang-una doon sa mga mapamangkin mo, ganyan, kailangan mo sa kanila, instill mo sa isip nila yung magsikap ka, ganyan. Maging madiskarte ka sa buhay. Tapos kung ikaw naman kahit pa paano kumikita na, tumulong ka sa pwede mo pagtulungan sa, especially sa member of your family na mangangailangan, ganun. Pero, at the same time, parang wag mo rin silang tuturuan na masyadong yung dependent. Kailangan matuto din sila na magbanat ng buto, yung gano'n, di ba? Hindi mo pwedeng tumutulong ka nakasandal na lang sila. Turuan mo din sila. But more importantly, yung makita nila yung halaga na nakatapos ng pag-aaral. At kapag natapos ka ng pag-aaral, hindi doon matatapos yung sasabihin tapos ang mag-aaral. You have to work hard, di ba? Mahalin mo yung trabaho mo, kung ano man yung magiging trabaho mo, do your best, maging consistent ka sa paggawa ng mabuti sa trabaho, yan, ganyan. Yun ang lagi ko sinasabi sa kanila na hindi pwedeng masyado kang entitled sa, di ba? Kailangan matuto ka na pag nasa trabaho ka na, ay may disiplina ka, sipag ka, maayos ka makasama sa mga katrabaho mo. Yun yung mga kailangang matutunan nila. Especially yung mga kabataan ngayon, dami ko ng pamangkin di ba? Dami ko ng pamangkin. Iba naman kasi mga kabataan din ngayon. So sila yung kailangang gabayan mo Yung mas matanda sa'yo, medyo siya, marami na rin silang life lessons. Yung mas bata sa'yo, yun yung kailangang ginaguide natin. Especially yung mga bata ngayon. Ang dami kasing distractions, ang daming sa kanila, yung nawawala sila sa focus, hindi nila alam kung ano yung priority nila, di ba? Sa tingin nila, there are more important things than education, or parang ganon. So, kailangan consistent ka din sa pagsubaybay sa kanila para i-guide mo sila, i-giya mo sila. Dahil pag hindi, medyo nawawala sila sa talaga. Nawawala sila sa focus, nawawala sila sa tamang direksyon. Eto, meron pa kaming hinanda para sa'yo. Actually, sina Eva. May hinanda sina Eva para sa'yo. Ang tawag dito, usapang pera. Game to. Game? Game to. Kinabahan ka, Ate Sue, kala mahingi ako ng pera. Si PR Kang ba, hingi ng pera? Nako, baka hindi. yung mga bangko, maubusan ng pera si PR Kang hindi. Mag-a-apply ako maging inaanak ni Susan Enriquez. May cut-off ba ng age yun? Walang cut-off, pero kailangan matututo ka talaga sa buhay. Yun ang gusto ko. Kaya nga gusto ko mag-apply. Eto, Ate Sue, usapang pera. So, magtatanong lang ako. Q&A lang to, Ate Sue. Okay. Pero yung sagot, dapat yung totoo. Nax. At saka dapat, alam mo. Dapat alam mo. Sa totoo lang yan dapat. Sige. Okay. Okay, first question. Anong bagay ang hindi mo tinitipid? Pagkain. Ay, nice answer. Oo nga naman. 'Di ba? Hindi sa totoo. Alam ni Mark yan. Pag nandun kami sa farm, pag weekend, alam mo, sabi niya para kaming fiesta lagi. Tuloy-tuloy kami sa kain. Sabi ko kay Mark, kasi bakit ganito sa'yo? Parang karinderya. Ang dami-daming pagkain. Ganyan. Sabi ko, di ba kaya ka tayo nagtatrabaho para mabuhay? Di ba para mabuhay, kailangan tayong kumain. So, bakit ko
di-deprive yung sarili ko na kainin ko ano gusto kong kainin. Kaya nga nagtatrabaho para kumain, para mabuhay, di ba? So, hindi ko tinitipid ang pera ko pagdating sa pagkain. Okay, so alam na natin. So pag may negosyo kang pagkain, naku, kliyente number 1 si Ate Sue. Totoo yan, totoo. Totoo Okay. yan. Next, aling bagay ang kuripot ka pa rin kahit afford mo naman? Kasi alam namin afford mo lahat. So saang bagay ka kuripot pa rin, Ate Sue? Ng mga branded na bags na marami ka, yung mga Sino? branded bags and shoes. Parang hindi ako naniniwala, Ate Sue. Nakita ko na lahat ng mga bag at sapatos mo. Yung ko naman, ayon sa akin, mga sapatos ko gawang Marikina. Yung kung meron man ako ng gaya ng mga mamahalin na sinusuot mo, baka mga isa-dalawa lang yun. Kung bag, Wala akong isa-dalawa. mamahalin eh. Naku, di ba yung isa ko pa nga na bag na ano, nilagyan ko nga ng, di ba siyempre, di man ako sanay magbag ng ganung mahal. Nilagyan ko ng nilagang saging. Ayun, naalala ko yun. Sabi namin, wow, iba talaga no, pag Susan Enriquez, kahit mamahaling bag, lalagyan mo ng nilagang saging. Sabi ko naman kasi bakit? Nakalagay ba doon na bawal lagyan ng nilagang saging? Ay, bibili ko na yun eh, akin na yun eh. So, Basta ako, nakasupot. Nakasupot ba? Hindi, kasi yung saging, siyempre nakalagay sa plastic. Ayoko na mamabasa. Kaya lang, bakit ba nagkataon may tumingin ng bag nung araw na yun? Nakakita niya may saging doon sa loob ng bag. Eto, Ate Sue, ano yung pinakakakaibang trabaho o pagkakakitaan ang nagawa mo noon? Naglabada. Ilang taon ka noon, Ate Sue? Teenager? school. Naalala mo kung magkano yung singil mo? 20 pesos. Marami kang naipon doon sa paglalabada, Ate Sue. Hindi ko naiipon yun kasi baon ko yun. Pambaon. Okay. Okay. At Ate Sue, anong pinakamalaking gastos sa isang single item? Tsaka pinagsisisihan mo ba ito nung binili mo? Teka, oo, meron yan. Ano? Kasi meron ako isang friend. Ako nagbenta ng belt. Parang syempre nahiya ako sa kanya, binenta. Kasi bili ko dito, gano'n, ganyan. Binili ko. Tapos nga, hindi ko naman siya masuot. Sabi ko, Bakit di mo masuot, Ate Sue? kasi parang nagsusumigaw yung tatak di ba? Parang nakakahiya pag nakakita. Tapos sabi mo, kami yung may mamahaling gamit. Iisa yun, Pia. Sabi ko nga, hindi ko na inulit. Pero siyempre nakatabi pa. Kung may mga pagkakataon na pwede ko pang siyang isuot, edi isusuot ko, pero sayang, di ba? Benta ko kaya sa'yo. Gives, pwede ba gives? Ate Sue, ano ang mga guilty pleasures mo? Paano ba? Yung pagka minsan gusto ko lang mag-overnight sa, yung mga staycation, yung mga hotel. Oo. Kasi minsan ang mahal, di ba? Wala lang, parang minsan sarap din talagang ganun na staycation. Tapos di ba, halimbawa, binayaran mo sa hotel 10,000. Buti sana kung may breakfast yun, di ba? Kung may breakfast yun, pwede. Minsan walang breakfast, di ba? Oo nga. Sayang naman sana, pinang-grocery ko na lang to. Siguro, marami na akong nabili dito. Ayun, kaya lang, babalik na naman, minsan lang naman, gano'n. Pero Oo. yung nagigilty din ako pagka gano'n, pagka medyo mahal yung binayaran sa hotel. Dumating na yung bill, yung credit card, dapat din na lang. Pero Pero uulitin, hanggang sa uulitin ulit. ulitin mo pa rin. Mhm. Kaya lang nga, dapat hindi ko iisipin na kung ganito binayaran ko, kung 10,000, iisipin ko, ay naku, dapat pinang-grocery ko na lang to, dami ko nang nabili dito, yung 10,000 pesos. Dalawang push cart na to ng grocery, Oo. di ba? Dapat wag ganun wag mo nang iisipin niya. Dapat ang focus mo na lang, nag-enjoy ka doon sa pag-stay mo doon sa hotel. Oo. Ganun. Sulit Huwag na, ako sulit na yon. Oo, yun. Eto, Ate Sue, last na. Ano ang pinakamabisang pera paraan tip para sa'yo na pwede mong i-share sa mga nakikinig sa atin? Pag nagnenegosyo po, dapat isipin nyo, lalo na kung produkto nyo is pagkain, unang-una dapat masarap yung pagkain nyo, huwag masyadong mahal, at sabi nga, kahit kaunti lang ang kita, basta maraming benta, ay magiging susi yan ng pag-unlad ng inyong negosyo. So, dapat kayo sa mga customer nyo, dapat transparent kayo, honest kayo, ganon. Ang pinakapangit sa negosyo ay nanggugulang ka sa customer. Dapat tapat ka at you give them kung ano man yung deserve nila doon sa binayaran nila sa iyo. Produkto man yan o sa serbisyo. Yan ang words of wisdom ni Susan Enriquez. Ate Sue, thank you so much. Paki-invite naman yung mga nakikinig sa atin sa kung saan kanila mapapanood at mapapakinggan. Panoorin niyo po ang unang hirit. Oy, by the way, Pia, 24 years na ang unang hirit natin. Ang unang hirit ho is 5:30 to 8 o'clock, Mondays to Fridays. And then sa radyo po, sa DCWB 10 to 11, usap tayo, Super Kwentuhan with Mark Salazar and
Susan Enriquez, ayan. Then ito po yung Pera Paraan is every Saturday, 10:45 ng umaga sa GMA po yan. I Wonder sa GTV every Sunday, 7:20 po yan. At ang dapat alam mo, sa GTV everyday Mondays to Fridays, 5:30 to 6:30 po. Yan. Salamat, Pia. Tayong lahat. Kay Susan tayo. Thank you so much, Pia. Thanks, Salamat, Ate Pia. Sue! This surprise was planned by the team of Justin Kenneth Carandang and Aubrey De Los Reyes, edited by Shirley Paghiligan, with the amazing people of GMA Integrated News. Don't forget to like and subscribe. Till the next surprise!